Thank you. Maupo po kayo. Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor Chi, sa ating mga konsehal ng 3rd District. Nandito po silang lahat. Konsehal Mayle, Konsehal Lau, Konsehal Karen, Konsehal Pa, at si President ng Liga ng Barangay, Konsehal Platon. Kompleto na. Karen, Pa, Mayle. Si Tol nasa kasama ni Daniel Padilla original. Tol Sarkal, no? At ang ating Congressman Joel Chua, at siyempre sa ating direktor, no, ng Manila Health Department, mga direktor ng Manila Health Department na nandito, sa ating pamunuan ng ating center, 10 na mga kasama niyan doktor, BHW na may asim pa, mga BNW, at ang partner natin sa national government with PhilHealth and DOH na naririto rin. At higit sa lahat, yung mga makikinabang na barangay, mga barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer, tanod, at ang inyong barangay. Magandang hapon sa inyo. Mas magaganda pa kayo sa hapon. Yun, may asim pa. Totoo may asim pa. Pangsinigang. And of course, our director ng ating engineering. Palapakan niyo to, di ko na pinapatulog ito. Hindi na nakakauwi sa asawa niya. Kaka-drawing, kakaplano, hindi kami natigil. Baguhin ang mga pasilidad natin na naayos sa pangangailangan ng populasyon at na makabagong panahon. Engineer Andres, palakpakan natin. Sa atin lahat dito, magandang araw. You know, just to remind those who are listening, kasi mas alam nila ito yung ibang utaw na nasa Gedli, no? Kasagsagan ng bagyo, I was informed by your situation, which I cannot believe. Alam mo, pag hindi ako masyadong naniniwala, ang ginagawa ko, pinupuntahan ko. Because when I was told about your situation, it was, I think, it's exaggerated. Sabi ko, hindi naman siguro po pwede. Doktora yung pinalitan ko. Doktor din yung asawa niya. I think they should know better than me on how to build a healthcare facility. Sabi, hindi po. Talaga po, napakasama po nung San Nicolas. So I went. Sakto umulan. Ito na o, masasabi ko, sa pinakamagandang health center sa buong mundo nung makita ko nung araw na yun. May nature siya, may effects of nature. May sarili siyang falls. At nalulungkot ako, kamusta kaya mga baga ninyo? Dahil sa mga amag na sinisinghot ninyo, buti pa ang pasyente, paminsan-minsan lang dumarako sa pasilidad na to. Pero yung mga doktor natin, nurses, and other medical frontliners are going in and out of this office every single day. And yet, we claim so many things. I swear, I thought I was in Syria. Because how can we live that way and encourage our medical healthcare provider to provide health if they have unhealthy environment and hazardous to them. Sabi ko, lagi ko sinasabi ng mga matatanda mahirap maggaling-galingan sa kapitbahay kung sa loob mong tahanan nagpapabaya ka. Kaya po, without any exaggeration din, pag-alis ko,
Tanungin niyo yan si Andres. Sabi ko sa Andres, bistahin nyo na yun. Padala mo yung ininyero. Tingnan ninyo ano magagawa natin. Then you come up with a report within 48 hours. And they said, Sir, pwede naman namin ayusin yung alulod. O ayusin yung mga mold, amag, and so on and so forth. Sabi ko, edi band-aid yung gagawin natin. Sir, yun po ang, kasi wala tayong pera. Pag mo intindihin yung pera, intindihin mo yung drawing. Sabi ko, tingnan mo kung paano magiging maayos ang lugar na kung saan ang kapwa natin naglilingkod sa bayan, lalo na sa pangkalusugan, ay maayos din. Ayun, then they come up with the drawing. Siyempre, pagtapos ng drawing, ano susunod? Toss gas. Okay, salamat kay Paul. Nakita natin yung mga ilang nakatagong pera ng lungsod na nagkaroon ng interes at mukhang naitago din. Nakuha natin ulit. Naibalik. Siya namang, sabi ko, ilaan mo sa San Nicolas Health Center. Yun ang punot dulo kung bakit tayo may ganito ngayon. Wala tayong pera. Kaya lang, pinalaki ako ng nanay ko na marunong magpiga ng bimpo. Hanggat may mapipiga sa ikabubuti ninyo. Kasi ayoko naman iniisip ninyo yung kapakanan ng inyong mga nasasakupan, tapos yung sarili nyo naman napapabayaan kayo. Hindi naman yata maganda yun. Kaya sa mga barangay chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, we'll make sure that this facility is enough or more than enough as per validated by our national government partner, DOH. Pag tayo po nagpapagawa, nagre-renovate ng mga health facility, we always consult and seek the approval of DOH. Kaya palakpakan natin ang DOH. At sooner or later, sa bisa at galing ng mga maglilingkod rito at BNW at BHW, nako, ha? BNS, barangay nutritionist, barangay health worker, BNS pala, hindi BNW. With our partner in national government, PhilHealth, we'll make sure that every single cent will be utilized accordingly and following their regulation. Kaya magsikap kayo. Nasa inyo ang buhay ng health center na ito. Today, we are going to renovate 177 square meter of the ground floor, 184 square meter of the second floor, 184 square meter of the third floor. 8 toilet na hindi nahuhulog yung pintuan. Muntik ako eh. Pagbukas ko, sumama yung buong pinto eh. That's really worse. And I make sure na hindi magiging bodega ang itsura ng health center nyo. Parang bodega sa Oblo yan eh. Alam mo kung alam lang ng tao yung dinaranas nyo araw-araw, mararamdaman nila hindi ako nag-exaggerate. Kasi talaga naman, we'll have dental office, midwife's room, nurse's room, piling room, staff pantry, male and female toilets, balcony, treatment room, 2 additional rooms, storage room, male and female toilets, balcony, hand washing area, PWD toilet, common toilet, lahat ng toilet nandito. Sputum collection area, staining room, medtech room, pharmacy, minor surgery room, consultation room, reception area.
That's what we're going to build. Yung mga pinadala ko sa Biata, pasensya na kayo ha. Patawarin niyo muna ako. Saglit na lang naman. Konting tisa lang. Nalungkot kasi ako, sasaglit kong nawala, maraming sinarang health center. Nagulat ako, ang health center pinapadami. Kasi ang populasyon dumarami. Hindi isinasara ang health center. So, blessing in disguise, these are the type of lesson in life that you can utilize adversity in your advantage. There is challenges here. O now, we move them. O yung isang saradong health center, kahit pa paano, panyanga-nyanga, o merong serbisyo, patay, nabuhay. Tapos may konti pa. But, while you're there, we're addressing your situation. At least kung meron mang buting pagsasakripisyo nyo, ay, hindi pala kami natenga. Pinaalis kami para doon muna sa isang health center, yung pala aayusin yung aming trabahuhan. Now, nadali na. Natapos na. Si Andres, mabilis gumawa yan. Nadali. Balik na kayo dito. Pagbalik nyo naman dito, yung iiwanan nyo, ipapaayos ko. Kasi luma na rin yun eh. Tapos, yung Pamana, health center, nabawi na natin. Yes, dating health center yun, sinara. Dahil lang sa mga kapritsyo ng politiko. Ngayon, I'm happy to inform you that DOH already approved the design of Pamana Health Center. So, ano susunod? Chapi na lang. So, we will reclaim. And, you know that the policy of the city is to focus on MBN, minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. Mga taga 3rd District, lalo na to, San Nicolas. Next week, magkikita ulit tayo, mga chairman. A week or 10 days from now. Remember, we built Binondominium 1. We're going to build Binondominium 2. Ewan ko kung napapansin nyo, naggagayak na yung lupa doon. Tingnan ninyo, kiniklear na. Wala pa tayong pera niyan. Kasi yung 30 years na squatter sa gitna ng island, malaking bloke na natanggal natin. Tama, mali? Ngayon, yung another bloke, mabigyan ng dignidad ang pamumuhay. Basurero pa lang ako, paikot-ikot pa lang ako dito, squatter na yun. Ewan ko kung maalala nyo yung Elizalde Rope, yung condominium dyan sa tabi ng Just Gen. Dating Elizalde Rope yan eh. Kinukuha ko yung nylon na sinulid ng barko, yung tali ng barko, bago naging abaka. Yan. Kaya ikot na ikot ko yan. Lahat. Gusto ko naman, maiangat naman ng katatayuan ng mga tao ron. Sabi ko naman sa kanila, pumanatag kayo. Unti-unti yan. Bago nyo malaman, tapos na ubus na. So, may awa ang Diyos. Kaya yan ay bagay na aking pinagpapasalamat sa ating mga taxpayers of the City of Manila. Palakpakan natin sila. And on Friday, you will be surprised because we're going to produce the city government in the next 5 years. At the very least, 5 years. We'll produce more doctors, more nurses. We were going to be part of the nation-building approach. Your capital of the country will participate in producing medical professionals because by Friday, we are going to inaugurate Pamantasan Lungsod ng Maynila College of Medicine in Ospital ng Maynila. From 300 CAP students that we can produce yearly, we are now going to produce, in a good day, someday, 5,000 medical professionals.
And mind you, and I want you to be proud of it because you're Manileños, PLM, for that matter, is producing not only professional, but top-notch professionals, medical professionals. O, sabi nga, ang manok na nangingitlog ng ginto, dapat binibitaminahan, hindi pinuputol ang ulo at gawing inasal. We must continue to invest to those who produce, like you, today. We are investing in you, your city government, for you to have a better working environment. And hopefully later on, all the facilities, as we progress with our fiscal situation, as we normalize our fiscal situation, unti-unti, noong isang araw nga, na-disgrasya na nila sa akin yung EasyJet laptop nila eh. Oh. Dahil yun ang hiniling sa akin nung pagkaupo ko. Dahil tumutukod na yung mga health center. But you know, do your best and God will do the rest. So that's why kayo na mga kapwa ko naglilingkod sa bayan, nakikisuyo ko sa inyo, ipakita ninyo yung pagmamahal, pagmamalasakit. Huwag nyo mamahalin yung kliyente nyo na jowa. Mamahalin natin. Oh, bilang isang taong gobyerno na naglilingkod sa kanyang kapwa. Ipakita nyo sa kanila yung pasensya. Ipakita nyo sa kanila yung what you call empathy. That we understand. Alam nyo, sometimes you can ask the doctors here, particular to BNS and BHW. Tanungin nyo yung mga doktor, minsan hipo pa lang, gumagaling na tao. Because they feel it eh. They feel the sincerity of you helping. Kaya yung kung paano natin sila pakikitunguhan, ngiti nyo pa lang, ulam na. Pag-asa na. Mano pa. Matapos ang lahat, after everything said and done, may natamasa silang gamot. May natamasa silang ekwipo o serbisyo. Kaya kahit ko kayo titisin ninyo, ang taong may sakit, ito'y paulit-ulit ko, natutunan ko to sa doktor, hindi ito natutunan sa eskwela na, ang sabi sa akin ng doktor, ang taong may sakit, walang maiintindihang katwiran. Ibig sabihin, if a person is in pain, he will not listen to explanation, but if they see your face, yung nagkikinis ang chinchanso mo at Natasha mo at nakikita nilang maaliwalas kang kausap. Sometimes it absorb good vibes. So that's why I always try to, ako kahit magamagana, nagbubuhangin ng mata ko, pinipilit ko hanggat maaari. Because kailan mo ba makikita muli ang isang tao? What are the chances that you see them in the intersection, in the streets, in the boulevard? So, make the best out of it, that encounter, the chance that you encounter somebody. At ang maganda nito, alam mo maganda rito sa trabaho natin, sa totoo lang come to think of it, magkuyakuy kayo, magmuni-muni kayo. Alam mo maganda dito sa trabaho natin? Nakatutulong ka na sa kapwa, may sweldo ka pa. Come to think of it, di ba? What are the chances? Yes, magandang ugali ng isang tao ay tumulong sa kapwa. Tama yun. Pero ito maganda eh. Ang obligasyon natin, tumulong sa kapwa. Tapos pagdating ng akise, paldo. Di ba? Tapos, ngayon, nagbago pa. Nagsosobra-sobra pa ang City Government of Manila pagdating sa ating health sector. Bakit? Kayo na nagugulat kung magkano natatanggap ninyo eh. Because of the health board. I'm happy and I'm willing and I'm going to do. I'll make sure what is due for you will be given to you. Yan naman ang sukli ko sa inyo. Kaya sa inyong lahat, galingan ninyo ha. At tapos yung mga naisalya ko muna, medyo, alam ko malayo-layo sa inyo yung biyata. Pero konting tiis na lang. Konting tiis. Pero
Tanungin nyo yung taga-ospital ng Sampaloc. Tanungin nyo sila. Oh. Kasi sila yung second na pinakamaganda. May pulse din sa loob ng emergency room. Tanungin nyo sila. Nung sabi ko, bigyan nyo lang ako ng konting panahon. Titirahin ko yun. Oh. We went beyond, before the deadline. Tingnan niyo kung anong atmosphere ng kanilang working place sa ospital ng Sampaloc. O ngayon, total, nakita ko si Likwanan. O ito, si Likwanan. Direktor natin sa Baseco Hospital. O, sino ang gustong mapermanente? Hindi, kasi I need to inform you. Why? Meron tayong bagong plantilla na pupunuan sa buong ospital ng Baseco. Mag-apply na kayo. Kung doktor kayo, naka-COS kayo, baka may item for you. Kung nurse kayo or dentist kayo, baka hindi naka-COS lang kayo, may item for you. Available. O, titirahin nyo na lang. Abangan ninyo, siguro in the coming 2 weeks, ipapublish na yun sa civil service. Grab the opportunity. We are hiring. Permanent position. Doctors and other medical profession or maybe administrative staff. This is permanent. This is a newly created plantilla for our healthcare provider. Because as I have said and committed to the people of Baseco, I will make sure that lost opportunity, the 3 years lost opportunity to them, I will move heaven and earth in our own little way to make it a hospital because it was designed to be a hospital. But nakatenga ng 3 taon, lost opportunity. Now, we are recovering. OPD and all other things doon. Katulad na sinabi ni Magsaysay, those who have less in life must have more in law. Kaya ako'y naghihikayat sa inyo. Sayang. Ang pinakamahirap hanapin sa gobyerno, item. Sa Eskinita, maraming item. Ay, iba ba yun? Iba ba yun? I love you. Huwag kayo pupunta doon sa Eskinita kumukuha ng item, ha? Mahuhuyo kayo. But you know, that's why publicly, it's an open, applyan nyo, sayang opportunity. So again, good luck sa inyo, sa mga chairman na nandito. Itong halos 20 mahigit na barangay all over MCBO or Manila Chinatown. No? Ito'y para sa inyo at ipipilitin kong magbuti at yung isang bagay na natutunan namin, may awa ang Diyos, cross finger. May ginagawa kami sa Baseco. Pansinin nyo sa Baseco, hospital. Siksik-liglig ang ngiti ng tao. Pag nagpa-check up, tinatabo ang gamot. Why? We created a system and we're testing it so that walang may expire na gamot, walang kukulangin gamot, at ayon sa pag-aaral ng PhilHealth at DOH, we're adopting those medicines that are needed. So far, wala na expire, laging brand new. Sariwa. And if maging successful talaga kami dito sa San Nicolas, may experience yun sa 44 Health Center if we can duplicate that. Para naman hindi rin sumasakit ang dibdib ninyo na alam nyo talagang kailangan ng togmolo doon, wala kang maibigay kahit togmolo doon. Madalas yun lang makibigay, yakapsul at kispirin. Yes, we are testing such system and it's being done under the leadership of Dr. Likwanan. Pag nangyari yun, na-perfect natin yun, scale up na tayo. Tapos pumanatag din kayo mga health center
at saka ng mga ospital, pipilitin natin mabawasan ng pasyente nyo by giving proper nutrition to our toddlers. Papaliguan natin sila lahat ng your milk. Natutuwa yung mga atabs. Sariwa, malamig, every other day. And we are going to escalate. We are. We're going to, from 21,000, our next goal is 60,000 plus na mga bata sa Maynila. It's not because we just want to do it, but because we are listening to the data given to us by DOH, by National Nutrition Council, by NDA, that malnourishment is everywhere in the country. And if that is the country, Manila is part of it. So, yung stunting problem will be and continue to be confronted by your city. Again, it's healthcare. So, kaya po, pumanatag kayo sa mga taxpayer, yadba lang po kayo. Basta kami magsisinop at pipilitin naming maging mainam, gastahin ang mga perang ipinagkatiwala ninyo sa pamahalaang lungsod. We will convert it into services. For now, ang wish ko, sana ligtas kayo sa inauguration. You continue to be healthy because I need you. Kailangan ko kayo. I cannot do the service on my own. I need each and every one of you. Help me, and together, as you can see, nakamove on na kami. Kung di pa kayo nakamove on, toxic ang buhay nyo. We come together because together, we can make Manila great again. Magandang araw. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Manila! God first. Thank you. Maraming